Hi, good evening, guys. So, kamusta kayong lahat? Ngayon lang ako ulit nakapag-devotion. Medyo recently, napakadaming naasikaso as usual dahil papalapit ng aming wedding day. So, kamusta naman po ang lahat? Alam ko na lahat tayo may mga kabisihan sa araw-araw, may mga kanya-kanya tayo pinagdadaanan, pero I hope that we will lay aside all our concerns, all our busyness, and maglaan tayo ng time to listen to God's word for tonight. So, dito na ako sa Book of Acts, natapos ko na yung John. So, hindi ako nakapag-devotion sa chapter 1 eh. So, dito na ako kung saan ako mismo nag-stop sa Acts chapter 2. So, tungkol siya dun sa yung ito yung time na yung Pentecost na tinatawag na after nung si Jesus ay namatay si Jesus and after 3 days nabuhay siyang muli. Di ba nag-ascend na siya sa heaven. So parang nagbigay siya ng promise sa kanyang mga disciples or sa mga alagad niya na kahit na nag-ascend na siya sa heaven, His presence will still go with them and He will send them a helper, which is the Holy Spirit. So ang Pentecost, yan yung araw na bumaba yung Spirit of God sa mga disciples. Bigla sila nagkaroon ng power, not literally yung superpowers na ano, pero nagkaroon sila ng boldness to preach dahil nasa kanila yung spirit ni God. Yung speaking in tongues. So, share ko sa inyo, meron dyan na yung eksena na yun ha, gusto ko lang i-share sa inyo. Uh, wait lang. Hindi pala. Sa YouTube yun eh. Basta, meron doon eksena na talagang nagtipon-tipon sila and they're waiting for the Holy Spirit to come. Tapos nung dumating na yung Holy Spirit, bigla na lang sila nakapagsalita ng iba't ibang language and nagkaroon sila ng boldness to preach about the gospel. And narinig yun ng buong nation, narinig yun ng buong ng lugar doon sa nasan man sila. Talagang na-feel nila yung Holy Spirit, na-feel nila yung presence ni God kasi biglang lumakas yung hangin, nagkaroon ng na-feel nila yung atmosphere na iba. So, yun. So, ito yung maganda yung sinabi ni Peter sa chapter 2. Ito, nung bumaba daw yung banal na espiritu sa mga alagad ni Jesus, they started to speak different languages. Dahil dumaraming tao na mangha at nagtaka kung anong nangyayari. Tapos pinaliwanag din ni Peter yung fulfillment ng prophecy ni Prophet Joel. Tapos nun, pinirich din niya yung about kay Jesus. Ito, summarize ko na lang. Kung na siya ang Mesiyas na, ang Mesaya na pinako sa krus, na matay at nabuhay muli, in-explain niya yung gospel itself. So, nung marinig ng mga tao, nasaktan sila. Kasi, grabe naman yung pinagdaanan pala ni Jesus. And they never know that such cruelty will happen to an innocent man. And if ever ito nga ang Messiah, parang they felt bad for themselves na parang they didn't believe or they didn't even have a chance to know Jesus. And yet, He already died and was crucified, di ba? Para nga iligtas tayo. Parang they felt bad sa nangyari kay Jesus. Na tapos ganun nalaman nila that what will happen to them when in-explain ni Peter na pag tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, talagang you will really be saved. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. May sinabi siyang ganun sa verse 21. Ngayon, nagtanong, sabi, anong dapat naming gawin? Yun ang sabi ng mga tao. So, ang sagot ni Peter, ito. Yan. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the permission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, anong ibig sabihin nito sa Tagalog? Repent, magsisi kayo. Ibig sabihin nito, magsisi ka, tumalikod sa kasalanan at baguhin ang isip at puso patungo sa Diyos. So, dinidiscuss lagi sa church ang repentance. Iba po ang repentance and remorse. Remorse is you just felt bad because you got caught in your sin. Pero eventually, you know that you will be able to do it all over again. Repentance is totally a change of direction, a change of heart. Struggle din po ako dyan.
Kasi madalas po na when we apologize to the Lord or mag-sorry tayo sa mga nagagawa nating kasalanan, we still ended up doing that specific sin again and again and again. So ang repentance is, if you really repented, you will no longer go back, you will no longer do that sin. Tatalikuran mo na talaga. Yun na, tumalikod sa kasalanan, baguhin ang isip at puso patungo sa Diyos. Be baptized, magpabautismo. So, panlabas na simbolo ng ng faith mo kay Jesus. It's not um it's not a way towards salvation, but it is a declaration of your you are already a follower, or you already devoted your life to following Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, ibig sabihin sa pamamagitan ng kanyang authority at bilang pagkilala sa kanyang pagka-Diyos, parang you're always using the authority of Jesus in everything. Kapatawaran ng kasalanan for the remission of sins, ang resulta ng pananampalataya at pagsisisi. Tapos, and you shall receive the power of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, kaloob ng Diyos bilang tagapagnubay, tagapagturo at kasama ng bawat believers. So, yun ang sinabi. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, pinapakita dito na yung tamang tugon sa pagkilala kay Jesus bilang Lord and Savior ay pagsisisi at talagang repentance and faith, 'di ba? At doon, pang sinabi doon, totoo 'yun. Kasi para ma-transform ka, you cannot really change yourself. We don't have the power to do that. We are all sinners. Wala tayong kakayanan. We are all powerless to do so. So we need the Holy Spirit. We need the power of God to work in our hearts. Kaya yung sinasabi, pag talagang by repenting, it means you are surrendering your life. You are already giving up your life, or parang you are tinatalikuran mo, you're dying to yourself. And that's when the power of God will move and the Holy Spirit will change your heart. Kaya sinasabi, you will receive the gift, di ba? So yun. Yun yung ano ni Peter. Yun yung ending, yun yung ano yun, di ba? You shall receive the power of the Holy Spirit. So yun yung susi sa transformation of life na hinahangad natin. And madali itong sabihin, pero mahirap talaga itong i-apply. Kasi we are all weak at some point eh. Talagang may mga pagkakataon na kahit na we already have decided to obey, but we still ended up committing sins na hindi natin namamalayan. So, tapos yun nga sa chapter na yan, yung mga na-convert na yan, may sinabi pa dyan, and God added to them daily those who believe. Parang, ibig sabihin nito, nakita natin yung kasigasigan ng mga disciples eh. Kasi grabe, sila mismo, na-receive na nila yung Holy Spirit. That makes them, or that empowers them to preach. Yan, yung boldness na ganyan. Kasi kung wala yung Holy Spirit, sabi ni Peter yan eh. Kasi it will take really courage para i-declare mo yung words na yan. Repent. Para pang authoritative siya. Na parang, uy, magsisi kayo. Di ba merong power eh. Merong imperative, authoritative ang dating. Di ba? And let every one of you be baptized. Talagang grabe yung pag work na yung Holy Spirit. Yan. Tapos nga, ang daming na-convert niyan. So, dyan po nag-start yung early church. Dyan sa Acts. Maganda rin yung Acts eh. Actually, hindi ako excited sa Acts noon. Pero dyan makikita natin na sobrang nag-obey yung mga alagad ng Panginoong Jesus. At grabe rin po yung pinagdaanan nila. Yan yung mga times, actually, may nangyayari pa rin siya sa mga modern Christians ngayon. Kung minababalataan kayo, yung mga, kunyari yung mga ISIS, alam mo, pinugutan ng ulo, yung mga Christians, kasi they don't want to deny their faith in Jesus, na even to the point of death, pinaglaban nila yung faith nila.
Ganon. Ganon din po, martyrdom, di ba? Nangyari sa mga disciples na alang-alang sa Panginoong Jesus, kahit patayin sila, kahit mag-suffer sila, they really fought the good fight of faith. So, kung hindi po nagtagumpay ang mga disciples, kung hindi sila nag-abide talaga, na hindi didn't embrace yung calling na mag-make disciples or to in-embrace nila yung sinabi ni Jesus, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Hindi makakarating yung Christianity hanggang sa generation ngayon. Kasi they obeyed. So, praise and thank God for this brave and faithful disciples ni Lord na pinaglaban nila yung faith nila kay Jesus kasi they really proclaim the gospel. Hindi sila natakot, di ba? Kaya umabot yung Christianity up to this era natin na kasi may mga ibang lugar na they didn't even know Jesus. Sinabi ni Pastor Peter last time sa preaching eh. Sa pwede ko alam kung sa Africa ba yun. Kalimutan ko. Or Tunisia, parang ganun. Parang sabi, who's Jesus? Tinamin ka na sipin mo, hindi kilala si Lord. Napaka-bless natin na kahit sabihin mo yung mga unbeliever, kahit pa paano, may chance pa sila kasi they know who Jesus is. Pero iba talaga, they didn't really know Jesus at all. Diba? So tayo, napaka-bless natin, lalo na yung may relationship kay Lord. Diba? Hindi kasi lahat talaga. Everyone is called, but not everyone will be saved. Lahat ay tinawag, pero hindi lahat pinili na maligtas. So, yan, sobrang applicable to sa atin. Kasi hindi mag-work ang Holy Spirit talaga when you didn't repent. Kasama po yan sa salvation. Hindi lang siya faith. Kasi kung you have faith in Jesus, pero you have faith in the Lord, pero you don't admit or you don't confess that you're a sinner or you don't repent sa mga ginagawa mo. Ako, aminado ako, may mga kasalanan din po ako na uulit-ulit. Pero the fact na that you're always, kasabi nga, ang buhay po ng isang Kristiyano ay daily repentance talaga. Ang cycle niyan. You will not stop saying, asking for, you will not stop repenting and repenting. Para ba, pero yung repenting, ang repentance sa totoo, one time lang talaga, hindi siya lagi. Kasi hindi repentance yun. Ang true repentance, talagang pag nag-sorry ka na, hindi mo na ulitin. Pero kung inuulit-ulit mo, ibang usapan na yun. Parang ako nagda-doubt din ako sa sarili ko, ba't inuulit-ulit ko? Nag-sorry na ako eh. Yung sabihin lang nun, talagang meron ka pang hindi ma-let go. Lalo na yung mga bagay na napakahirap talagang i-let go. We all have struggles talaga and we are not perfect. Even ako po, I confess, up to now, meron ako mga struggles, may mga compromises pa rin ako nagagawa. Hindi ko na lang i-detalye, pero ang pinakahawakan ko lang is yung grace and unconditional love ni Lord. Pero I'm really broken dahil sa sin na nagagawa ko. Pero inaamin ko kay Lord na hindi ko kayang talikuran by my own strength. Nagpo-fall short ako talaga. Pero the fact that nandito ka pa rin, nagpo-persevere ka pa rin lumapit sa Panginoon, it only means that He is really at work in your life. At sa totoo yung sinasabi na kung ano yung sinimulan niya sa buhay mo, tatapusin niya yun. So, yun, ay, na-share ko lang kasi napakagandang reminder. Ang dami na po nangyari sa mundo ngayon eh. Ang dami, alam niyo na recently yung bumagsak yung Air India na airlines. Tapos ngayon yung nangyari sa Israel at Iraq. Iran ba o Iraq? Ang dami. Tapos yung mga accidents na mga ano, 'di ba? Medyo naging highlight lang yung kinasa si Zainab eh. Medyo naging yun yung feel good na parang in this broken world, there are still good things that is happening na parang para ma-outweigh yung bad. Pero sa totoo lang, napakarami na nangyaring hindi maganda sa mundong ito. So, anytime, pwede nang dumating si Lord, which is really biblical. Nasa ano yan. So, ito yung kailangan natin gawin. And applicable din sa akin, sa ating lahat, hindi lang sa mga ano, even as Christians, hindi dapat kampante ang isang Kristiyano. Kailangan yan, ganyan, humble. And it will take humility for a person to repent. It means that you're acknowledging that you are weak. You know in yourself that you're a sinner. Kasi paano ka magre-repent kung hindi ka magiging humble? Kung ma-pride ka, ay hindi, okay lang ako, wala na akong ginagawang masama. Diba? It will take such humility to admit that you are a sinner, that you are marami ka nagagawang kasalanan, that you are weak. Diba? Para ka mag-repent, kailangan mo maging humble. So I pray for remember si Jesus ang
numero unong nagbibigay example lang humility. Because He is a God, pero bumaba siya sa mundong ito, nagkatawang tao. Pinaka-lowest pa na, pinaka-lowest pa ng society. Hindi naman siya bumaba rito para hari. Karpintero, simpleng mamamayan, napaka-humble ni Jesus. Even nga yung pinanganak siya sa manger, sa sabsaban, hindi naman sa hospital, hindi sa kwarto. Doon pala makikita mo di ba? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang creator mo, nagkatawang tao. Tapos lowest form of humanity, di ba? Tama ba? Pinaka lowest status pa na pinili pa niya maging ganun lang. 'Di ba? Napaka-humble. So dapat tayo din for us to really get to have a relationship with Jesus, we need to humble ourselves na Lord, napakahina ko. Hindi ko talaga to kaya. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Hindi ko kayang talikuran yung kasalanan ko on my own. Hindi ko kayang magbago. Hindi ko kayang ayusin yung buhay ko. Kailangan kita, Lord. Pasensya ka na, Lord, kasi kahit anong gawin ko, bumabagsak ako, nagkakamali ako. Kailangan talaga kita. Yung mga simple and honest prayers, hindi kailangan yung formal na prayer or repetitive prayers. Ang gusto lang ni Lord, yung genuineness ng heart, yung sincerity ng heart mo, na what you really feel and how that yung contrite heart na maging broken ka before Him. 'Di ba? We can come to Him as we are. Hindi naman kailangan na magpanggap ka. Ang gusto nga ni Lord, we are, di ba sabi niya, in your presence, we are undone. You let your guard down. Pag kinakausap mo si Lord, maging totoo ka sa sarili mo. Ganyan ako. Minsan nga may time na umiiyak lang ako, Lord, di ko na kaya. Lord, ano ba to? Grabe to. Hindi parang, ganun, ina-express ko yung sarili ko. So, sabi may verse pa nga, when we are weak, then He is strong. Your grace is my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So nagiging malakas tayo when we admit that we are weak. Kasi the power of God will rest, 'di ba? Will rest on us yung power niya when we admit that we are weak. So ayun lang, sana nakakaroon to ng magandang encouragement. And we should always be reminded that our life is very very brief. Ay yung nangyari lang last time na sino ba yung namatayan na ano ba yun, yung napaka-brief daw. Yun nga, yung sa Air India na yun, di ba? Wala pa sa atin, biglang, isa doon yung para mag-move in lang sa London. Tapos last na pala nila yun, nag-selfie pa sila bago mag-take off. Tapos mamatay na pala sila noon. Grabe no. Minsan, minsan mapapatanong ka kay God, bakit ina-allow niya mga mangyari. Pero lahat may purpose, 'di ba? And we are just reminded how to live our lives wisely. How to make use of our time. Lalo na sa mga paano mo pakitunguhan yung mga tao sa paligid mo, paano mo pakitunguhan yung pamilya mo, paano mo ginagamit yung buhay mo. So, yun nga, di ba, ang gandang reminder. So, I pray na, ayan, we will all be encouraged by this message. Ayun. So, yun lang, praying that ikaw na nakikinig ngayon, sana kapatid maging inspiration to, maging encouragement to sa'yo at sa pamamagitan nito, ngayon pa lang, lapitan mo na si Lord. Baka ito na yung moment na inaantay ka niya lumapit sa Kanya. Hindi aksidenteng napakinggan mo to. So, lahat yan may purpose. And, yan, ang prayer ko lang lagi is, kaya ko to ginagawa is para maka-encourage din ng magamit ko yung buhay ko mag-serve kay God. Kumbaga, in spite of our weaknesses and failures, we can still serve the Lord. Wala namang perfect eh. Diba? Hindi naman, God doesn't call God doesn't call the qualified, but He qualifies whom He calls. Kahit na makasalanan ka pa, kahit napakapangit ang background mo, pwede kang gamitin ni Lord for His glory and purpose. So, yun lang. Good night and God bless you. I hope that this message encourages you and may you experience the Lord in your life right now. Bye.